Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Ngayon ay ating tatalakayin ang mga sagisag at pagkakakilanlang kultural ng mga Pilipino. Sa araling ito ay ating makikilala ang mga pagkakakilanlang kultural ng mga Pilipino. Atin ding mabibigyang halaga ang mga sagisag ng pagkakakilanlang Pilipino. Handa ka na ba? Ano-ano ang bumubuo sa kulturang Pilipino? Ano ang mahalagang papel na ginagampanan ng kultura sa pagbuo ng pagkakakilanlang Pilipino? Ano ang kultura? Pagkakakilanlang kultural ng Pilipinas. Ang kultura ay itinuturing na pinakakaluluwa ng isang bansa. Ito ang nagsisilbing salamin ng buhay ng mga mamamayan. Sa kultura makikita o masasalamin ang katangian at kaibahan ng mga Pilipino sa ibang nasyonalidad. Ang kulturang Pilipino ay dumaan sa proseso ng mga pagbabago dulot ng impluwensya ng iba't ibang kultura ng mga bansang nakipag-ugnayan at sumakop sa atin. Bago pa man dumating ang mga dayuhan sa bansa, ay mayroon ng kulturang taglay ang ating mga ninuno. Sa pangkalahatan, maaari nating sabihing ang pamumuhay at pag-uugaling Pilipino ay bunga ng katutubong kultura at kultura ng mga dayuhang nakipag-ugnayan at sumakop sa atin. Ang kultura ay nahahati sa dalawang bahagi, ang kulturang materyal at ang kulturang di materyal. Kulturang materyal. Ang kulturang materyal ay kinabibilangan ng mga bagay na maaaring hawakan, gaya ng tirahan, kasuotan, pagkain at inumin, at mga kagamitan. Kulturang di materyal. Ang kulturang di materyal ay yaong mga bagay na hindi pisikal, gaya ng pamahalaan, edukasyon, pananampalataya at wika at panitikan. Kulturang materyal. Kagamitan. Ang mga gamit ng mga sinaunang Pilipino ay karaniwang yari sa bato at kahoy. Natutuhan nila itong hugisin at pakinisin. Mula sa mga ito ay nakagawa sila ng mga sandatang gamit sa pangangaso, pagtatanim, pangingisda, at proteksyon sa sarili. Kasuotan. Noong una, ang damit na isinusuot ng ating mga ninuno ay yari sa pinatuyong balat ng hayop at balat ng kahoy. Narito ang kasuotan ng ating mga ninunong kalalakihan. Ito ang kangan. Ito ang pang-itaas na kasuotan ng mga kalalakihan na walang manggas at kwelyo. Ito naman ang bahag, ang kanilang kasuotang pang-ibaba. Ito naman ang tinatawag na putong, ang nagsisilbing panakip sa kanilang mga ulo. Wala pang tsinelas noon, kaya't nakayapak lamang sila. Baro at saya naman ang kasuotan ng mga kababaihan. Mahilig din silang magsuot ng mga alahas gaya ng kwintas, singsing, pulseras at hikaw. Naglalagay rin sila ng ginto sa kanilang mga ngipin. Bahagi pa rin ng kanilang palamuti sa katawan ang paglalagay ng tattoo na nagsisilbi ring tanda ng kanilang kagitingan sa pakikidigma. Ang may pinakamaraming bilang ng tattoo ay itinuturing na pinakamagaling sa lahat. Pagkain at inumin. Ang pangunahing pagkain ng ating mga ninuno ay kanin. Kumakain din sila ng karne, isda, pagkaing dagat, gulay at prutas. Nagluluto sila ng pagkain sa mga palayok o tubo ng kawayan. Kumakain sila gamit ang kanilang mga kamay. Ang dahon ng saging ay nagsisilbing pinggan at ang baon ng niyog ang ginagamit nilang baso. Gumagawa sila ng apoy upang makapagluto sa pamamagitan ng pagkiskis ng dalawang tuyong kahoy.
Nag-iimbak sila ng tubig gamit ang malalaking banga o malalaking bias ng kawayan. Mayroon na rin silang alak noon. Ito ay ang tuba mula sa niyog ang alak ng ating mga ninuno. Tahanan. Ang yungib o kuweba ang unang naging tahanan ng ating mga ninuno. Noong unang panahon ay sanay sa pamumuhay na nomadiko ang ating mga ninuno. Wala silang permanenteng tirahan. Kung saang lugar may makuhang pagkain, doon sila pansamantalang maninirahan. Makaraan ang maraming panahon, natuto silang maghanap buhay gaya ng pagsasaka, pangingisda, pagmimina at pag-aalaga ng hayop. Ang mga tirahan ng sinaunang Pilipino ay yari sa kawayan, sawali, pawid o pugon. Ang katangian ng kanilang tahanan ay batay sa lugar na kanilang tinitirhan. Ang mga bahay na karaniwang nakatayo sa pampang ng dagat o ilog ay matataas ang mga haligi at poste upang hindi maabot ng tubig. May mga bahay na makikita sa itaas ng punong kahoy upang magbigay ng proteksyon sa posibleng paglusob ng mga kaaway at mapapangis na hayop. Ang mga bahay naman sa kapatagan ay karaniwang may mataas na haligi, matulis at may mataas na bubong at hagdan. Ito ay may malalaking bintana sa bawat silid upang madaling makapasok ang sariwang hangin at liwanag ng araw. Ang ilalim ng tahanan ay ginagawang imbakan ng palay, prutas at gulay. Ito rin ay nagsisilbing tirahan ng kanilang mga alagang hayop. Ang kanilang mga hagdan ay naaalis. Hindi ito nakapermanente para kapag umalis sila o bago matulog sa gabi ay maaari nila itong tanggalin upang hindi makapasok ang masasamang loob. Batalan naman ang tawag sa kanilang paliguan. Kulturang di materyal. Edukasyon. Walang formal na paaralan ang ating mga ninuno na kagaya ng sa kasalukuyan. Ang magulang at isang gurong pambarangay o pantribo ang tanging nagsisilbing guro noon. Tinuturuan ang mga bata ng pagsulat, pagbilang at pagbasa. Kaya't noon pa man ay may kakayahan ng bumasa at magbilang ang ating mga ninuno. Sa katunayan, mayroon na silang sariling paraan ng pagkukwento. Talaro ang tawag sa kanilang timbangan. Gumagamit din sila ng kaban, kagitna, salop at gatang sa pagsukat sa mga butil tulad ng bigas, mais, munggo at iba pa. Ang haba naman ay sinusukat nila ayon sa dangkal. Pananampalataya. Mahalagang bahagi sa buhay ng ating mga ninuno ang pananampalataya o pagsamba. Ang kanilang pananampalataya ay may kaugnayan sa pagsamba sa kalikasan o mga bagay sa kalikasan gaya ng araw, bituin, puno, hayop at iba pa. Naniniwala sila na ang pinakamakapangyarihang Diyos ay si Bathala. Bukod kay Bathala ay sumasamba rin sila sa mga anito ng mga Tagalog o diwata ng mga taga-Visayas. Nag-aalay sila ng mga panalangin at pagkait sa mga anito upang mapagbigyan ang kanilang mga kahilingan at magkaroon ng magsaganang buhay. Naniniwala rin sila sa pagkakaroon ng ikalawang buhay matapos mamatay ang mga katawang lupa. Sa mga sinaunang Pilipino sa Kabisayahan, para sa kanila ang mabuting kaluluwa ay napupunta sa kalwalhatian o ologan at ang masamang kaluluwa ay napupunta sa impyerno o solat. Sila ay nag-aalay sa kanilang mga Diyos na mga pagkain o anumang ari-ariang mahalaga upang tugunin ang kanilang mga panalangin. Ang pag-aalay ay karaniwang pinangungunahan ng isang lalaki o babaeng katalonan o babaylan, mga pinunong panrelihiyon ng ating mga ninuno. Sila ang nagsisilbing tagapag-ugnay ng mga mamamayan sa pamayanan sa mga paniniwala nila mga espiritu at Diyos. Pamahalaan.
Tinatawag na barangay ang batayang unit ng pamahalaan ng ating mga ninuno. Ang bawat barangay ay may sarili at malayang pamamahala, kaya't walang matatawag na hari o pinakapuno ng buong bansa. Ang bawat barangay ay may kani-kaniyang pinuno at batas na umiiral. Datu ang tawag sa pinuno ng barangay. Raha o lakan naman ang namumuno sa higit na malaking barangay. Siya ang nagsisilbing tagapagbatas, tagapagpaganap at tagahukom. Isang konseho ng mga nakatatanda ang katukatulong ng datu sa mga pagpapasya sa barangay. Ang umaluhokan ang lumilibot sa buong barangay upang maiparating sa mga tao ang mga batas na napagtibay. Wika at panitikan. May iba't ibang dialekto nang nagagamit sa pakikipag-usap ang mga Pilipino noon. Ilan sa mga ito ay ang Tagalog, Kapampangan, Hiligaynon, Meranyaw at iba pa. Mayroon na rin silang sinaunang alpabeto na tinatawag na baybayin. Bagamat hindi ito ginagamit sa buong bansa gaya ng kasalukuyang alpabeto. Kaiba ang baybayin sa alpabeto sa kasalukuyan sapagkat sa halip na letra, mga karakter ang kumakatawan sa isang pantil. Ang dulo ng kutsilyo at matutulis na bakal na tinatawag na sipol ang kanilang mga ginagamit na panulat. Katas ng halaman ang kanilang ginagamit na tinta at sa dahon, balat ng punong kahoy at bias ng kawayan sila sumusulat. Mayaman din sa panitikan ang ating mga ninuno. Nakapanghihinayang lamang sapagkat ang mga nasusulat na panitikang ito ay sinira ng mga Espanyol. Tanging ang mga panitikang pinipigkas lamang ang karamihang nagpatuloy sa ating kultura. Ito ay binubuo ng mga awiting bayan, alamat, buktong, epiko, at salawikain na nagpasalin-salin sa bibig ng mga Pilipino. Pangkalahatang katangian ng mga Pilipino. Kilala ang mga Pilipino sa pagiging matulungin. Pinakahalagahan ng nakararaming Pilipino ang pagtulong sa mga taong nangangailangan, lalo na sa kanilang mga kababayang labis na naapektuhan ng mga krisis at sakuna. Ang katangiang ito ay namana natin sa ating mga ninuno na kilala sa pagsasagawa ng bayanihan, kung saan tulong-tulong at kapit-bisig ang mga Pilipino sa pagbuhat ng bahay upang ilipat ito sa ibang lugar. Sa ngayon ay buhay na buhay pa rin ang diwa ng bayanihan sa bansa. Bawat isa ay lagi pa ring nakalaang tumulong sa mga taong nangangailangan ng walang hinihintay na kabayaran. Isa pa sa kilalang-kilalang katangian ng mga Pilipino ay ang pagiging magiliw sa pagtanggap sa mga bisita. Likas sa mga Pilipino ang pagiging maasikaso o mahusay sa pag-estima ng mga panauhin. Ito ang dahilan kaya maraming dayuhan ang natutuwang bumisita sa ating bansa dahil sa pagiging mahusay ng mga Pilipino sa pagtanggap sa mga bisita, lalo na sa mga ibang lahi na nais makita o maranasan ang kagandahan ng Pilipinas. Kaya naman, madalas na maririnig sa mga turistang dayuhan na hindi lamang maganda ang Pilipinas, kundi maganda rin ang puso at kalooban ng mga Pilipino. Ang ating pagiging palangiti ang isa sa mga katangiang labis nilang hinahangaan. Ang pambansang awit at watawat ng Pilipinas bilang mga sagisag ng pagkakakilanlang Pilipino. Upang higit na makilala ang iba pang katangian nating mga Pilipino, ito ay nakapaloob sa mensahe ng ating pambansang awit na pinamagatang Lupang Hinirang. Sa pagsulat ni Jose Palma ng titik nito ay kanyang inisa-isa ang mga katangian ng ating bansa at maging ang pagkakakilanlan nating mga Pilipino. Isa sa mga katangian ng pagkakakilanlang Pilipino na binigyang pansin sa ating pambansang awit ay ang ating pagiging magiting,
o pagiging matapang at handang mamatay para sa pagtatanggol sa bayan. Sa watawat naman ng Pilipinas, na sa gisag ng ating kalayaan ay masasalamin ang iba pang pagkakakilatlang Pilipino. Ang kulay bughaw sa ating watawat ay nangangahulugan ng pagmamahal ng mga Pilipino sa kapayapaan, katotohanan at katarungan. Ang pula naman ay sumasagisag sa ating kagitingan at pagiging makabayan. Ang puting tatsulok nito ay sumasalamin naman sa pagkakapantay-pantay at pagkakapatiran. Sa ating pagbibigay galang sa ating watawat, ipinahahayag natin tayo ay isang lahing nagmamahal at nagpapahalaga sa mga simulain at kultura ng ating bansa. Kilalanin ang tinutukoy na mga pahayag na may kinalaman sa pagkakakilanlang kultural ng mga Pilipino. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga pahayag para sa bilang 1 hanggang 5. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Bilang 1, itinuturing na pinakakaluluwa ng ating bansa. Kultura. Bilang 2, ang tawag sa pinuno ng pamayanan noon. Datu. Bilang 3, ang naghahatid ng balita sa barangay. Umalohokan. Bilang 4, siya ang pinakamakapangyarihang Diyos ng mga katutubo. Bathala. Bilang 5, ito ang pang-itaas na kasuotan ng mga lalaking katutubo. Kangan. Narito naman ang para sa bilang 6 hanggang 10. Narito ang mga tamang sagot. Bilang 6, ito ay palamuting nagsisilbing tanda ng kagitingan sa pakikidigma. Tatu. Bilang 7, ito ang nagsisilbing panakip sa ulo ng mga ninuno. Putong. Bilang 8, ginagamit itong panulat ng mga unang Pilipino. Sipol. Bilang 9, tawag sa batayang unit ng lipunan ng ating mga ninuno. Barangay. Bilang 10, tawag sa alpabeto ng sinaunang Pilipino. Baybayin. Narito naman ang para sa bilang 11 hanggang 14. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. 11, siya ang pinunong panrelihiyon ng mga sinaunang Pilipino. Babaylan. 12, ang tawag sa kanilang timbangan. Talaro. 13, ito ang nagsisilbing pinggan ng ating mga ninuno. Dahon ng saging. 14, ang pang-ibabang kasuotan ng mga kalalakihan. Bahag. Narito naman ang para sa bilang 15 hanggang 18. At narito ang mga tamang sagot. 15, ang kasuotan ng mga kababaihan. Baro at saya. 16, ito ang alak ng ating mga ninuno na mula sa niyog. Tuba. 17, ang unang naging tahanan ng ating mga ninuno. Yungib o kuweba. 18, ito ang ginagamit na baso ng ating mga ninuno. Bao.
para sa mga bilang 19 hanggang 22. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. 19. Ito ang pamagat ng ating pambansang awit, Lupang Hinirang. 20. Ito ay kinabibilangan ng mga bagay na maaaring hawakan, kulturang materyal. 21. Siya ang sumulat ng pambansang awit ng Pilipinas, Jose Palma. 22. Bahagi ng kulturang hindi pisikal, kulturang di materyal. Narito naman ang para sa huling bilang na 23 hanggang 26. Narito ang mga tamang kasagutan. 23. Ito ay sumasalamin sa pagkakapantay-pantay at pagkakapatiran. Puting tatsulok. 24. Ito ay sumasagisag sa ating kagitingan at pagiging makabayan. Kulay pula. 25. Ito ang sumasagisag sa ating kalayaan. Watawat. At 26. Ito ay nangangahulugan ng pagmamahal ng mga Pilipino sa kapayapaan, katotohanan at katarungan. Kulay bughaw. Sabihin kung tama o mali ang isinasaad ng bawat pangungusap. Maaari mo ring isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Ang ating kultura ay sumasalamin sa ating buhay, gawi at asal, kaya't nararapat lamang na ito ay pahalagahan at pagyamanin. Tama! Sa kultura, makikita o nasasalamin ang katangian at kaibahan ng mga Pilipino sa ibang lahi. Tama! Hindi bahagi ng kulturang Pilipino ang pagdating ng mga dayuhang mananakop sa ating bansa. Mali! Mayroon ng sariling kultura at pagpapahalaga ang ating mga ninuno bago pa man dumating ang mga dayuhan sa ating bansa. Tama! May negatibong pag-uugali at pagpapahalagang namana ang mga Pilipino sa mga dayuhang sumakop sa bansa. Tama! Ang pambansang awit ng Pilipinas kung saan binigyang pansin ang kagitingan ng mga Pilipino ay may pamagat na Bayang Magiliw. Mali! Ang sumulat ng pambansang awit ng Pilipinas ay si Jose Palma. Tama! Matatagpuan sa mga bahay ng ating mga ninuno ang batalan kung saan dito sila naliligo o naglilinis ng katawan.
Tama! Noong unang panahon, nananatili lamang sa isang lugar ang ating mga ninuno upang mabuhay ng maayos at payapa. Mali! Ang tirahan, damit, inumin, pagkain at mga kasangkapan ay itinuturing na kulturang di materyal. Mali! Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.